Day 28, ang babasahin natin ngayon ay Genesis 46 to 47. At kung meron kayong Biblia ay makibukas kayo sa akin. Ang sabi dito sa chapter 46, naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa iisang pangitain, Jacob, Jacob, narito po ako. Ako ang Diyos ng iyong ama. Sabi sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo ay magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. So ito yung nagpapatunay na yung bansa ng Israel talaga ay nandiyan talaga sila kasi sila yung nauna diyan kasi yan ay binigay ng Diyos sa mga Israelites. Ito yung dating parang natanong ko na bakit kaya yung mga Israel naagaw nila yung lupa ng mga Iran, Iraq, pero ang katunayan pala, kanila pala talaga yan lupa. Binigay yan sa kanila ng Diyos sa panahon pa ni Abraham. Yan yung promised land nila. Sabi dito, doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba ay naglakbay si Jacob, siya at ang kanyang mga apo at mga manugang at isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwaheng ipinadala ng Paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan, kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto. Si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo, si Ruben na kanyang panganay at ang anak nitong sina Enoch, Phalo, Hezron at Carmi, si Simeon at ang mga anak nitong sina Ijemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at si Saul na anak ng babaeng taga-Kanaan, si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Koat at Merari, si Judah at ang anak nitong sina Sela, Fares at Sara, si Ir at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamul, si Isakar, ito yung anak ni Judah na yung kambal si Fares at si Sarah na anak niya doon sa manugang niya na Tamar. So, kasama sila doon sa ano, dito mo makikita na yung mga Israelites talagang tao lang din sila. Hindi sila masasabi mo na matuwid sila kasi ginamit sila ng Diyos. Kasi yung paggamit ng Diyos hindi siya nakabasehan kung gaano ka katuwid, kundi ang basehan ay kung susunod ka sa kanya, yung obedience mo. Kasi we all fail. Kung titingnan yung holiness ng Diyos, yung standard ng Diyos para gamitin tayo, walang magagamit ang Diyos. Kasi sobra nating makasalanan. At the same way, dito natin makikita sa mga Israelites na sila din ay ganun din. They are all failed para marating yung standard ng holiness ng Diyos. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamol, si Isaacar at ang mga anak nitong sina Tola, Puwa, Jub at Simron. Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sirid, Elon at Jalel. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Leah na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. 33 silang lahat. So makikita mo dito, 33 silang lahat dito yung pumunta sila sa Egypt. Pero yung umalis sila doon, ang alam ko nasa millions yung mga Israelites that time nung kasama sila si Moises. Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Zifon, Hagoy, Suni, Ezbon, Eri, Arodi at Areli. Si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, Isowa, Isoy, Bereya at ang babaeng kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Bereya ay sina Heber at Malkel. Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Selpa. Ang aliping ibinigay ni Laban kay Leah ay labing-anim. Kabilang din sa talang ito ang mga anak at ang mga apo ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin, sina Manases at Ephraim, ang anak ni Jose kay Asinat, na anak ni Potifera na pari ng Heliopolis. Ang dalawang ito
Ito'y sa Ehipto isinilang. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Beker, Asbel, Jira, Naaman, Ihi, Ros, Mopin, Hopim, at Ard. 14 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Rachel. Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim. At si Naphtali, ang mga anak nitong sina Jazeel, Guni, Jezer at Selem. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Bilha. Ang aliping ibinigay ni Laban kay Rachel. 66 ang mga anak at apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto, kabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Jose sa Ehipto. Kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na tatipon doon ay 70. So 70 total. Si Judah ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ibinigay ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay, sapagkat nakita na kitang buhay." Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ng Jacob, "Ibabalita ko sa Paraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol, dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng Paraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyong kayo'y nag-aalaga ng mga baka buhat sa pagkabata tulad ng inyong mga ninuno, sa gayon maaari kayong manirahan sa lupaing ito." Sinabi niya ito sapagkat ang mga taga-Ehipto'y namumuhi sa mga pastol. Isinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Faraon. Sinabi niya, "Dumating na po ang aking ama't mga kapatid buhat sa Kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen." At ipinakilala niya sa Faraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng Faraon, "Ano ang trabaho ninyo?" "Kami po'y mga pastol, tulad ng aming mga ninuno," tugon nila. "Nakarating po kami rito sapagkat sa amin, sa Kanaan, ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen." Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid at ikaw naman ang namamahala sa buong Ehipto. Ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan." Isinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo at pagdating doon ay binasbasan ni Jacob ang Faraon. "Ilang taon na kayo?" tanong ng Faraon kay Jacob. Sumagot siya, "Umabot na po sa 130 taon ng aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa, malayong-malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno." Matapos magpaalam sa Faraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng Faraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Ehipto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kalit-litan ay hinalingan ni Jose. Nang maubos na ang pagkain ng buong Kanaan at Ehipto, ang mga tao ay hirap na sa gutom. Kay Jose bumili ng pagkain ng lahat. Inipon naman ni Jose ang pinagbilhan at pinadala sa kabangyaman ng Faraon. Dumating ang mga panahong wala nang maibayad ang mga tao kaya't sinabi nila kay Jose, "Mamamatay kami ng gutom dahil bigyan mo kami ng pagkain." Kaya't isinama ni Jose Saan na tayo? Kaya't sinabi ni Jose, "Kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkaing ibibigay ko sa inyo." At gayon nga ang kanilang ginawa. Ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkaing kinukuha nila. 1 taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanyang mga tao. Sinabi nila, "Hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayon ubos na ang hayop naming salapi, lahat na ang hayop namin at mga alagang hayop. Wala na po kung nalalabis sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya tulungan naman ninyo kami. Huwag ninyo kaming hayaang mamatay sa gutom at pabayaan ang aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim nang kami huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin ng Faraon at ibenta sa kanya ang aming lupain." Nangyari nga ito kaya't nakuha ni Jose para sa Paraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng tagutom noon.
Ang lahat ng tao sa Ehipto ay ginawa ni Jose na mga alipin ng Faraon. So, ang mga Egyptian pala yung nauna naging alipin 'no? Kaya siguro nag-counterparts parang nag-ano sila na yung mga sumunod na alipin ay yung mga Israel. Ang hindi lamang nabili ni Jose ang lupain ng mga pari sapagkat ang mga ito ay sapat na sustento ng Faraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Faraon. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa Faraon ang ikalimang bahagi ng inyong aanihin o 5% lang yung tax nila. Inyo na ang lalalabi para muling itanim at magiging pagkain ng inyong pamilya." Sumagot ang mga tao, "Napakabuti niyo sa amin, iniligtas ninyo kami. Handa po kaming maglingkod sa Faraon." Mula ngayon, ginawang batas ni Jose sa lupain ni Ehipto na ang ikalimang bahagi ng ani ay para sa Faraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas. Ito maliban sa lupa ng mga pari sapagkat ito hindi saklaw ng Faraon. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Ehipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira roon si Jacob at umabot pa siya sa 147 taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ilalabas mo ako sa Ehipto at isasama mo ako sa libingan ng aking mga magulang. Masusunod ko ang nais ninyo," sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, "Kung gayon, sumumpa ka sa akin." Nanumpa nga si Jose at si Jacob ay yumuko sa may ulunan at higaan at nanalangin. 47. So, dito nagtapos yung ating Bible reading.